Ang ilog ng nawawalang bata. Sa bayan ng San Isidro, may isang ilog na hindi tinatambayan ng mga bata, hindi dahil sa lalim ng tubig, kundi dahil sa isang lumang alamat tungkol sa isang halimaw na naninirahan sa ilalim ng putikan. Ang sinumang batang lumapit ng mag-isa ay hindi na muling makikita. Si Iking ang pinakahuling batang nawala sa ilog 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga nakakita, abala siyang naglalaro sa tabi ng tubig nang bigla siyang mapatigil. Parang may nakita siya sa ilalim ng ilog. Ilang segundo lang, lumubog ang kanyang mga paa sa putik, at bago pa siya makasigaw, hinigop siya pababa, parang may kamay na humatak sa kanya. Walang iniwang baka si Iking. Wala ring narinig na sigaw ang mga kasama niya. Tahimik. Ang tanging tunog lang ay ang malahikab na bulong ng tubig. Dahil dito, ipinagbawal ng mga matatanda ang paglapit sa ilog. Ngunit, tulad ng dati, may ilang hindi naniniwala. Isang hapon, 3 bata, sina Jun, Kiko, at Tano, ang nagtungo sa ilog para manghuli ng palaka. Wala namang halimaw, sabi ni Jun habang nagtatampisaw sa tubig. Kung totoo yun, dapat may nakakita na, di ba? Tumango si Kiko. At saka, 5 taon nang walang nawawala. Gawa-gawa lang yon ng matatanda. Tahimik lang si Tano. May nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag, parang may malamig na hanging dumadampi sa batok niya kahit tirik ang araw. Habang naglalaro, napansin nilang gumagalaw ang putik sa tubig. Plop plop plop. Mula sa ilalim, may lumulutang na maliliit na bula, parang may humihinga sa ilalim ng ilog. Biglang lumubog ang isang bahagi ng tubig na parang may humigop mula sa ilalim. Kasabay nito, lumitaw ang isang bagay, isang maitim, madulas, at mahahabang hugis na tila katawan ng ahas. Pero hindi ito ahas. Sa unti-unting paglitaw nito, nakita nila ang isang peres ng mata, puting-puti, walang balintataw. At pagkatapos bumuka ang isang napakalaking bibig, puno ng matatalas at basag-basag ng ngipin, napatili sina Jun, Kiko, at Tano. Bago pa sila makatakbo, may lumitaw na isang kamay mula sa tubig, maitim, kulubot, at natatakpan ng putik. Inabot nito ang paa ni Kiko at hinatak siya pababa. Saklolo, sigaw niya. Hinila siya ni Jun at Tano pero napakalakas ng halimaw. Parang may daan-daang kamay na bumabalot sa katawan ni Kiko, hinihigop siya pababa. Sa isang iglap, lumitaw ang buong mukha ng nilalang, kulubot, parang balat ng patay, may malaking butas sa lalamunan kung saan lumalabas ang bula ng tubig. Balik Enri, akin yan si bata, napasigaw sina Jun at Tano sa takot. Sa desperasyon, hinagis ni Tano ang isang bato sa mata ng halimaw. Napaatras ito at lumuwag ang hawak kay Kiko, sapat na para mahila nila ito palayo. Mabilis silang tumakbo palayo sa ilog, hindi lumilingon. Sa likod nila, narinig nila ang halimaw na bumalik sa ilalim ng putikan, kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Pagdating nila sa bayan, hindi na nila kinailangang ipaliwanag ang nakita nila. Nasa mukha nila ang hilakbot. Mula noon, walang batang lumapit sa ilog. Pero tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid, may maririnig kang tunog mula sa tubig plop 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 na parang may nilalang na nag-aabang, at muling naghahanap ng batang dadalhin sa kailaliman ng putikan.